Cabanatuan City sa Nueva Ecija, 27 ang inaresto dahil sa cyber sex operations. Sa laki ng operasyon, nagmistula na itong call center. May live report si Salima Refran. Salima? Jessica, mala call center nga ang cyber sex operations din na sinalakay ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. 24 oras, Jessica, ang operasyon at ang mga chat operator, 3 shift pa sa panuloko sa mga dayuhang biktima. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group ang opisina ng TLS Synergy Group sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Akalaing isang call center ang lugar dahil sa hilera ng mga computer. May nakalista pa sa whiteboard ng mga top-selling agent at may mga orasang nakasynchronize sa iba't ibang bansa. Pero ang animoy call center, cyber sex operation din pala. 27 chat operator ang naaresto. Maharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act ang mga sospek. Mayroon itong parusa na pagkakakulong at multa na hindi bababa sa 200,000 piso at hindi naman tataas sa 1,000,000 piso. The modus of this cyber sex business is to provide chat operators who have been trained for simulated sex videos. Huli sa akto nakikipag-chat gamit ang mga pre-recorded na mga malalaswang video at mga letrato. Ang modus, makipag-chat sa mga dayuhan sa mga dating site, saka kukunin ng credit card information ng mga biktima at inirerehistro sa mga porn site. They work in commission na kukuha ng mga mabig-friend nila and then ilulur ngayon na magpakita ng mga lewd photos, and then once na they have recorded enough of these materials, tapos na yung trabaho nila, ipapasa nila ngayon dun sa magba-blackmail. Bawat ahente kumikita raw mula sa komisyon sa $100 hanggang $300 na registration fee. Isinasailalim na sa cyber forensics ang nasa 30 computers na nakuha para malaman kung sangkot din sa sextortion ng grupo. Hindi kasama sa mga naaresto ang nakarehistrong may-ari na si Florendo Holgado, maging ang ibang mga tauhan ng cyber sex operation din dahil wala ang mga ito na mangyari ang operasyon. Na-inquest na kanina sa Department of Justice ang mga suspect. Jessica, alam mo, lumalaking problema hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa ang sextortion. Kaya naman ang PNP bukod sa mga ginagawang operasyon, nakikipag-ugnayan na rin sa Interpol para naman suplungin ang mga international cyber sex syndicates dito sa bansa. Jessica? Salima, sa report mo lumalabas na napaka-systematic o napaka-systemized na nitong operasyon ng isang parang call center na. Ano? Yung pala cyber sex operation dyan sa Nueva Ecija. Tama ka dyan, Jessica, no? At sinabi sa atin ng mga investigador, dumadaan pa raw sa training itong mga chat operator na ito, no? Tinuturuan sila paano nga ba gumawa ng mga peking mga profile sa mga social media sites, sa mga dating sites. Pagkatapos doon, tinuturuan din sila doon sa mismong pakikipag-chat at pakikipag-engage dito sa kanilang mga posibleng biktima. Meron ding kodigo yan, Jessica, doon sa kanilang screens. Merong nakasulat na mga script in English, nakasulat yung mga linya na pwede nilang gamitin para nga madagit yung kanilang mga gustong biktimahin dyan sa cyber sex operations na yan, Jessica. Okay, so ang nangyayari, ibang grupo yung kumukuha ng sex video, tapos ipinapasa dito sa call center na operations na ito, kung saan meron ng mga chat operator. At yung kahit yung kanilang mga sasabihin dun sa kanilang mga ka-chat, scripted na pala. Yun nga lang, ang suma total pala nito gagamitin nila yung kung sino man yung naakit nila na makipag cyber chat o cyber sex online, no? Yun gagamitin nila ngayon yung impormasyon parang mam-blackmail o mam-bribe nung kanilang mga kausap. Tama ka dyan, Jessica. No? Ito yung mga early stages. Ito yung mga simula ng sa sextortion ng isang sindikato. No? Talagang dadagitin nila, gagawing close, kakaibiganin hanggang sa magbibigay na o magkusang magpapakita ng mga lewd photos or acts itong biktima. At saka naman talagang iba-blackmail na pagkatapos. So hindi lang yan nangyayari dito sa Pilipinas. At in fact, ang sabi sa atin ng PNP ACG ay malawak ito. At
ang nakakalungkot, Jessica, marami daw ng mga operators na mga ganyang sextortion dito sa Pilipinas nag-ooperate at mismo mga kababayan natin ang biktima ng ganyang operasyon. Jessica. At ang nakababahala sa Lima, mukhang mga bata, yung mga cyber sex o cyber chat operators. Jessica, tinanong din natin yan kanina kung meron bang menor de edad dun sa mga chat operators. Ang sabi naman sa atin ng ACG ay of legal age naman daw halos lahat. Well, actually lahat ng mga nakuha nilang suspect Pero mukhang doon. mga bata nakakabahala para sa akin, Jessica. Yung mga edad nila mga 20s, Ayun. Jessica. Oo, Kung yapis. tutuusin, marami pang pwedeng gawin ang mga batang ito. Kung tutuusin, medyo bata pa nga talaga sila. Marami pa silang pwedeng gawin, marami pang ibang trabaho. Pero bakit nga sila nalulugmok sa ganitong sitwasyon, Jessica? Malamang hinire sila specifically for these operations, di ba? Mukhang mga ano na to, mga millennials, mga yapi, mga nakagraduate na, yun yung kinukuha nila kasi siguro bihasa sa teknolohiya. Very social media savvy kung tutuusin itong lahat ng mga chat operators ito. Kasi ibang skill din yun yung makapag-create ka ng profile at talagang ma-entice mo, kaibiganin mo yung ibang tao na through video chat lamang or kahit yung simpleng text chat lang. So, kailangan medyo bata-bata at talagang magaling sa teknolohiya yung mga kinukuha nila. So, sana naman lang itong mga bata-batang mga empleyadong ito ay maisip naman na meron pa namang bukas. May mga magagawa pa silang iba kesa dito. Jessica. Sana matunton kung sino ang mastermind ng Malak Call Center na cyber sex operations na ito dyan sa Nueva Ecija. Maraming salamat sa iyo. Salima Refran.